Ngayong hapon ay mapalad po tayo dahil kasama natin ngayong hapon one of our program anchors, of course sa atin pong palatuntunang Usaping Legal. With us today is Attorney Danny Galang, ayan, to talk with us, ayan, at pag-usapan, ano ba yung mga rigors, ika nga, ng preparation, and of course, taking the actual bar examinations. Attorney, magandang hapon po. Hi, magandang hapon Al, and sa lahat ng ating mga viewers and listeners dito sa Adulting in Tandem. Yun, thank you very much po, Attorney. Una sa lahat, can you share with us your experience nung kumuha ka ng bar examination? Well, ilang taon na din yun pero memorable pa din sa akin. So I took the 2017 bar. Mm-hmm. So nung time kasi na yun, ako kasi working student ako from UP. So ako talaga, hindi ko talaga, medyo decisive ako in taking the bar exam after graduation. Yeah. Kasi parang feeling ko, hindi ako nakapag-aral ng masyado during the last 5 years sa law school. So feeling ko medyo hilaw pa or ang dami ko pang kailangang aralin. Yeah. Pero yun nga, sabi din kasi nila kapag hindi ka nag-take agad ng bar exam after your graduation, medyo mawawala din yung momentum mo. So I took the risk and took it nung 2017 bar exam right after graduation. So ayan, ang mahirap lang din nung time na yun, konti na lang yung months na natitira for preparation. Kasi kami, for instance, graduate kami last week na ng June. Ooh. So ayun, kasi yun yung calendar ng UP during that time. And nalaman nga lang namin nag-graduate kami like third week ng June. So, yeah, if you can imagine, parang yung mga kasabayan namin nasa Bar Review Institute na as early as first week of May. Yeah. So, nag-review na, start na ng review. So, kami, hindi pa namin alam kung gagraduate kami third week ng June. So, they have at least 2-3 weeks of head start, no? Grabe. Yeah, oo. Tapos, ayun nga, graduate kami last week ng June. And buong July, ako, indecisive pa ako kung magti-take ba ako ng bar or hindi. Yeah. So, it took me like ilang months na lang for preparation. August, September, October, until November. Yeah. So yun, pero yun nga, I decided ng July to take the bar exam para hindi na mawala yung momentum ko. Actually, attorney, usually na pinag-uusapan is sinabi mo ba to the people around you na mag-bar ako kasi parang additional pressure no pagka hindi ko sinabi. Ayun. Tahimik lang ako. So actually kasi yun nga, although nalaman nila na graduate ka, pero they won't know kung magti-take ka na ng bar exam na yun. Although, syempre, during the final stretch na ng review, ilalabas kasi nung Supreme Court yung list ng bar examinees. Yeah. So, makikita din nila. Hinahanap ba nila? Hahanapin ng mga kamag-anak mo. Pero at least from you, ikaw, ako, hindi sa akin nang galing na magbabar ako. So, tahimik na lang ako nag-aaral. So, ayun. Ayun. From the preparation, of course, dun sa bar, yung review, do you have a specific routine na sinusunod mo before? Yes, kailangan may routine sila pag talaga magbabar review na. So basically kung wala kang ginagawa, nag-aaral ka. Oh. So ganun lang siya. So kailangan mayroon kang morning and afternoon sked. Yeah. So helpful talaga na may maganda kang time management kasi for instance sa amin 8 bar subjects 'yun. Yeah. Tapos ako kasi tinapos ko muna lahat ng outline. And then afterwards, saka ko na siya binalikan kung ano yung mga weaknesses ko or kung ano pa yung mga kailangan ko pang aralin. So, kailangan talaga may schedule ka, day-to-day basis, na talagang mag-aaral ka, may babasahin ka and all. So, and also don't forget to rest din. Pag Sunday, you can take a break, watch a movie, ganun. And ayun, tingnan mo din kung saan ka mag-aaral. Mas comfortable ka ba sa bahay? Yung iba kasi sa library. Yung iba sa mga coffee shop lang, nagkalat lang. So talagang nasa sa'yo yun. Yung ang masasabi ko lang, parang kung anong ginagawa mo nung nasa law school ka, ituloy mo lang sa bar review. Kasi doon ka nasanay Doon na yung gamay mo. Parang syempre mapipigilan din yung momentum mo sa pag-aaral. Kung magpapalit ka agad ng routine. Oo, kung magpapalit ka pa. Oo. Any difference so far na napansin mo from when you took the bar sa mga preparations ngayon? Like, kasi before, di ba, parang wala yung subjects. So ngayon, parang 6 na lang. Before, you have to take it for 4 Sundays. So ngayon, 3 na lang. Do you think parang mas madali ba noon o mas mahirap ngayon? What would you say? Well, I can't say naman kung mas mahirap or mas madali. So I think iba-ibang bar examinees naman, iba-ibang set of questions. Unless siguro sabihin natin 2020, 2021, medyo kasi mas konti talaga yung items nun during that time.
Pero I think yun nga, iba-ibang taon, iba-ibang year naman, iba-iba yung bar examinees, and iba-iba yung level of difficulty. Yeah. And of course, nasa Supreme Court naman yun, di ba? How they will have yung mga questions na yun. Pero siguro lang, nung sa amin kasi nung time namin, 4 Sundays na spread out. So, although mas mahaba yung outline namin, spread out naman siya into 4 Sundays. So, yun. And also, 8 subjects naman siya. So, talagang kailangan mo talaga 4 Sundays. Okay lang. So, yeah, oo. And ngayon kasi parang medyo mas compress siya, di ba? So, in 2 weeks lang. So, I hope may time naman talaga para makapag-aral and to finish the outline para dun sa mga examinees ngayon. And yun nga lang, sa amin din kaibahan, nagsusulat kami, di ba? So, ayun, sa kanila kasi digital na no? So, they'll type their answers. So, sa amin kasi, dagdag burden kasi yung pagsusulat. Actually. As in, yung 3 hours mo, nakakangalay talaga siya. So, hindi lang mahirap yung pag-iisip. Actually, minsan nga, madali yung sagot eh. Alam mo na agad yung sagot, medyo straightforward. Ang mas nakakangalay and mas mahirap yung pagsusulat talaga. Kasi parang sa amin, 25 questions. Yeah, dami. Oo, 25 questions in 3 hours. So, hindi mo lang kalaban yung mga inaaral mo. Kalaban mo talaga yung kamay. So, talagang nakakangalay talaga siya. So, yun, kailangan nyo take a break talaga every so often. 5 minutes, ganun. Magbabasa ka din. So, kung hindi talaga, susuko talaga yung kamay mo eh. Sobrang masakit talaga sa kamay. Yeah. Before we go into the exam proper, nung nagre-review ka ba, attorney, may subject ka ba na ito kailangan ko mag-aaral dito because this is my weak spot? I think ang kinakabahan mostly lahat ng tao is remedial law. Yeah. So yun, yung procedure talaga, civil criminal procedure. So yun yung medyo nakakakaba. And last Sunday siya. So madami din bumabagsak dun sa subject na yun. Yeah. So yun yung medyo, I think most talaga weak spot yun kasi procedure eh. Yeah. 'Di ba? So yung kasing substantive law, pwede din siya kasi out of common sense eh, 'di ba? Pwede mo siyang sabihin na ito yung kahit nga hindi mo alam, 'di ba? Ito yung rationalize na lang. Ito yung proper gawin, 'di ba? Pero yung procedure, ito siya. Yeah. So ito yung tinakda nilang procedure. So yun yung susundin mo. So kailangan talaga ma-familiarize ka doon. So I think sa akin remedial law talaga yung medyo mahirap aralin. Yeah. Pinag-bar ops ka rin before. Ayan. Actually, pinag-uusapan namin to ng mga friends ko. Pati yung mga other officials na present. So, tinatanong ko, ngayon, kasi after the pandemic, talagang naging radical yung pagbabago. Mas okay ba ngayon na mag-review ka na lang sa bahay? Or umattend ka pa rin nung last day na preparation na inihanda ng university for you? Ako kasi, kahit nung law school, mag-isa lang talaga ako nag-aaral and nag-review. Kasi nga, ang yung time natin, fixed lang, di ba? Yeah. So, hindi ko din talaga afford magpumunta pa sa mga study groups and all. Pero yun nga, I think kung may opportunity naman to attend, ako umattend naman ako ng mga pre-week lectures. Yeah. Ayan, sa mga Bar Review Institute, sa mga pinapare ng mga universities, ng colleges ninyo. I think that will be helpful kasi may mga last minute pa din naman ng mga sinasabi and sort of tips. Sabi nila tips, 'di ba? Pero it's just like yung tinatawag nila na pwedeng lumabas, 'di ba? Based on the previous bar exams. Yeah. So I think helpful pa rin naman. Pero you have to follow then your own pace din eh. Kung sanay ka talaga na mag-isa ka na mag-aaral, mas pumapasok sa iyo yung binabasa mo, then do it. Yeah. Parang kanya-kanyang diskarte. Oo, kanya-kanya talagang diskarte. Yung sa mga LMT kasi ay pansin ko basically, besides that, kung ano yung mga maaaring lumabas, may yung iba kasi parang statistical yung approach. Itong question na to, itong topic na to lumabas sa mga previous exam. So baka lumabas to ngayon. So isa pa doon sa mga tinitignan natin, of course, before when you took the bar is yung mga examiners. Yan, talagang mahiwaga yung mga examiners natin. At usually yan yung laman ng chismisan. Ika nga sa community. I see ganito yung kasi hindi siya nag-lecture. Yung mga gano'n, did it play a huge part dun sa preparation mo? Besides actual reviewing, kumbaga parang naging yung approach mo ba is sino kaya itong mag-e-exam? Ano kaya yung favorite na itanong niya for this particular subject? Sa akin, it didn't play much part kasi yun nga, medyo
ano din hindi mo rin kasi talaga mahuhulaan. Yeah. Kasi di nila dinidisclose yung examiners, 'di ba? So, ayun. So, you can only surmise, 'di ba, or assume kung sino ang magiging examiner. Pero may isip mo din, maubos yung time mo talaga pag inisip mo na kung sino yung examiner and ano yung i-exam niya. So, ang tip lang dyan is, I think, talaga mag-aral ka talaga based on the outline. Binibigay naman nila yung outline kung ano dapat yung mga questions na lalabas. So, I think yun na yung best na aralin. Yeah. And I think ang pinaka-helpful na din, sino yung in charge na Associate Justice. So usually kasi nanggagaling yung questions dun sa mga decisions na siya yung nagsulat. So during our time, si Justice, ngayon si Executive Secretary Bersamin na. Oh, yeah. So during our time, si Bersamin, so may mga questions din na pattern dun sa mga ni-write niyang mga decisions sa Supreme Court. So I think yun yung helpful kung sino yung chair talaga ng bar exam. Yun nakakuha na kayo agad ng tip. Kaya Attorney Danny, para sa ating ibang mga mag-take or planong mag-take ng bar. Attorney, dun sa actual day, of course, madaling araw pa lang, talagang, saan ka ba nag-exam, Attorney? Sa UST pa kami. Sa UST. Ngayon kasi parang iba-iba na eh. Meron sa UP, meron sa BEDA. Kalat-kalat na. Kalat-kalat na siya ngayon eh. But before, talagang UST lang. UST lang. Dun sa actual day, ano yung mga talagang masasabi mong essentials na dinala mo? Besides your reviewers, besides yung mga LMT mo, ano ba yung mga kailangan mong dalahin during the bar exam? So, I think kasi kami nung time namin, syempre, functioning ng mga pens. Sobrang daming pens kasi baka magtae or baka mamaya mawalan ng tinta, di ba? And ako nga nung time na yun, halos wala na rin akong dinalang reviewer. Kasi pagdating mo talaga dun sa testing site, hindi ka na makaka-review. Although pag maaga ka, I remember yung mga proctor nagbibigay pa ng time to review, mga 45 minutes and all. Yeah. Pero kung ako sa inyo, yun sa mga magte-take, ipahinga nyo na lang. Just have a clear mind, clear head. And ako nga, ang sinasabi ko nga, bring nyo talaga yung presence of mind. Yung talaga yung pinaka-importante. Kasi kapag nagpanic ka talaga, yung first question pa lang kasi, shock and awe question usually. Mahirap na question na, di ba? So, nung time kasi namin, tinetest din niya yung character mo, personality mo. Diba? So, first question ba, susuko ka na dahil sobrang hirap nung pinakita. Yung mga ibang questions, di mo pa makita. And may mga ganun. I had this kasama sa mga room na umalis na talaga sila. Hindi nila tinapos yung exam. As in, umalis agad? Umalis agad sila. So, ganun siya ka-difficult din. Yung, yun nga, parang personality type din talaga kung sino yung abante and all. So, ako talaga presence of mind lang yung dalhin. Huwag na kayo masyadong magdala ng reviewer kasi dapat naaral nyo na yan, di ba? Yeah. Kung pupunta na kayo dun sa testing site, dun sa afternoon session na lang, ikain nyo na lang na maayos na lunch para makatagal kayo dun sa afternoon session. Yeah. And ayun, tuwing madaling araw yan, may mga maglalabasan, blue tips, red tips, and all. Well, minsan helpful naman talaga siya. Pero kung hindi nyo yung nabasa, huwag kayong magpanic. Yeah. Kasi dapat confident na kayo dun sa naaral nyo, kung anong alam ninyo. Yun. Kasi yung iba kasi after taking the bar, ang una kasi nilang agad gagawin is to check. Yes. Diba? Kung tama ba yung sagot ko. Diba? Parang it also clouds the mind. Or sometimes, based on the experience ng mga friends ko, pagka break, syempre, first subject, break, then sa second subject, yun yung pattern ngayon. During the break, imbis na kumain, nagdi-discuss sila ng mga tanong. So parang babalik sila ng testing center. Di ba sila kumakain? So talagang parang wag mo hayaan yung sarili mo na ma-derail dun sa momentum mo. Tsaka water under the bridge na yun. Wala na kayong magagawa. Oo, wala na. Nasagot nyo na. Nasagot nyo na. You can just be hopeful na tama yung sagot mo. And discuss na lang towards the end na lang ng bar exam. Yeah. Kung talagang curious kayo kung anong sagot. Pero wag during that day. Kasi pag madidishearten lang kayo eh. So paano yung performance nyo dun sa second half, dun sa afternoon session? So yun. After nung bar exam, yan, yung meron tayong tinatawag na salubong. May pasalubong ba ang UP when you finish taking the bar exams? Yes, meron naman. I think na usually kasi sa isang bar or sa isang, di ba, may kainan, may inuman. So, ayan. So, meron naman. So, pero after the bar exam, ako lang, malalaman nyo na kung pumasa kayo o hindi. You can gauge yourself kung pumasa ka o hindi. If you feel good, mararamdaman mo ay pumasa ako. Yan. Kung hindi naman, medyo baka slim chances, di ba? Alanganin.
Pero kung ikaw, pag medyo naramdaman mo na masaya ka, confident ka, most likely papasa ka. So, after taking the bar, nakauwi ka na, how did it feel pag-aantay nung results? Kasi before, no, matagal yung results. Oo, matagal. Unlike now na within a few months, makukuha mo na agad. Oo. Paano mo na-manage yung takot, yung anticipation dun sa results ng bar exam? Sa amin kasi, nag-exam kami ng November, lalabas yung results ng May. So, parang 6 months din yun. So, ako kasi, I worked in a audit firm muna. So, medyo yung mind ko is somewhere else. Yeah. Hindi talaga dun sa pag-aantay ng results. Pero for most of my classmates, nag-aantay talaga sila ng results. Kasi, syempre, sa mga firms din, hindi ka rin basta-basta i-employ, di ba? Yeah. So, yun, mahirap talaga yung 6 months. Pero sa amin, 6 months. Or sa kanila, siguro, 2-3 months na lang. Mahirap talaga, pero ayun nga, mag-isip ka muna ng ibang bagay. Do other things, do other stuff. Yeah. Ayan, may mga hobbies ka. Ayan, habang inaantay mo. And you earned it naman eh. Sobrang, di ba, from law school, tapos bar exam pa. Yeah. So, do something fun. So, yun. Kasi pag naging lawyer na kayo, Hindi nyo na magagawa. hindi mo magagawa yun. Pero yun nga, ang ano ko lang niya, nung time na sinabi, lalabas daw yung results ng 1 or 2 weeks. Yeah. So, natatandaan ko, nanonood ako ng movie nun eh. Pero umikot yung tiyan ko. Umikot talaga yung tiyan ko. Oo, parang butterflies nung stomach mo. Talagang, kinabahan talaga ako na, okay, ito na yun, di ba? Until nung time nga na, day na talaga na, okay, nilabas na yung results. On that day, 27 bar examinations, wala akong masyadong matandaan, ano? Kasi, gaya nga na nabanggit ko kanina, very different na ngayon. Doon sa pag-aantay mo ng results, saka nag-antay nung result? Well, ako sa bahay lang. Kasama ko yung family ko. I was with my mom din. Tapos, sa bahay lang talaga nag-aantay kami kasi may coverage naman sa news. Aware diba? sila? Aware sila na pumasa, na nag-exam ako and all. So, inaantay din nila. So, ang kwento ko lang dito, parang 11 a.m. yata yung labas ng results. Yeah. So, unlike kasi before, sa gabi nilalabas, tapos sa bulletin boards lang ng SC. So, doon ka talaga pupunta. Pupunta ka talaga ng Padre Faura. Pupunta ka talaga doon sa mismong site. Daming tao. So, kami naman, computerized na rin naman. So, ina-upload na ng Supreme Court dun sa website nila. So, yan. And syempre, ilalabas na naman ng mga news sites. Yan. So, nung time lang na yun, syempre, yung phone mo, yung iba kasi nakapatay, nakabukas. Yeah. Kapag tumunog yung phone mo, kahit hindi ka pa tumitingin sa results, Alam mo na. ibig sabihin nakapasa ka. Pero pag silent lang, walang nagte-text sa'yo, matakot ka na. Ayun lang. Ayun lang. Pero ako, meron akong office mate dati na meron siyang kilala sa SC, ganito, may connect siya. Yeah. Tinext niya agad ako as early as 10:45 a.m. Oh, wow, 15 minutes early. 15 minutes early. So parang, ako naman, okay, thankful naman ako na concern siya. Yeah. Pero feeling ko din, narab ako nung moment. Ay, ano ba yun? Narab ako nung moment ng pagtingin dun sa website. Yeah. So ayun, although syempre masaya pa din naman. Nung yung day na yun, sobrang one of the happiest days of your life talaga. Yeah. Cloud9 talaga, yung naalala ko nun. May share ko lang, there was this one, yung best friend ko. Kasi yung yung name niya, yung apelyido niya is Peña. Yeah. So, inaabangan namin dun sa N. We were thinking na after N niya. Hindi ko makita yung pangalan niya. So syempre, as a friend, parang kinakabahan ako. Sabi ko, di ata pumasa yung kaibigan ko It was only after letter Z. Medyo weird nga after letter Z. Lumabas yung Enye. When I saw his name, natutuwa ako, First thing I did is tawagan siya, pero natutulog siya noon. Ikaw, nung nakuha mo yung result, nalaman mong pasado ka na, ano yung una mong ginawa? Well, nagdasal ako. Nagpasalamat talaga ako sa Diyos na nakapasa ako. Yeah. Kasi, alam mo, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kagaling, kung, kung hindi ka tinulungan din ng Diyos talaga na makapasa, na withstand yung 4 Sundays na yun, hindi ka talaga din papasay. So, may divine intervention talaga yan. Yeah. Na yun nga, dapat natin talagang hilingin pag magbabar exam or any exam for that matter. So, nagdasal talaga ako, nagpasalamat ako. Yeah. And, ayun, siguro, I hugged my mom, natandaan ko. So, na yun nga, happy din siya na ako yung first lawyer sa family. Dun sa family namin. Yeah. So, ayun, happy din siya.
And ayun, very, very thankful talaga. And yun nga, yung day talaga na yun, Cloud9 kasi babatiin ka ng mga tao, itatag ka sa mga kung saan-saan. So you reply naman, magte-thank you ka, etc. And yun nga parang kumain na kami. Sobrang late na. Kasi sobrang busy nga. Sobrang hindi mo na talaga alam kung anong uunahin mo. Sa dami ng taong nagte-thank you ka. Oo. Yan. Pero tanong ko lang, attorney, of course, not everybody passed. You did pass, pero nakaramdam ka ba nung parang tawag nilang survivor skill? Nung nakita mo na some other friends of yours did not pass? Or lahat ba pumasa? Ng mga friends mo? Hindi din. May mga, sa UP din, may mga nag-fail din. Yeah. And I think madami din nung time namin, 30s yata. Nasa 30 something yung nag-fail. Kasi yung time namin, sinundan namin 2017 bar mataas. 2016 bar mataas yung passing rate nung time na yun. Tapos 2017 kami, so balik ulit kami sa 20%. So alam namin na may kill order talaga sa amin. Ooh. So pag mataas yung sinundan mo, bababa yung sunod. Yeah, right. So madami din sa mga friends ko na hindi nakapasa. So medyo malungkot din. Siyempre nagsasaya ka, yung iba hindi. Yeah. Pero yun nga, reality naman talaga siya. So hindi naman din siya bago na, yun nga, kasi yung bar exam sa Philippines daw, one of the toughest na sa mundo. Wow. Even harder pa daw than the New York bar, sabi nila. Grabe Oo, sabi nila. So ayun, alam mo naman talaga na mayroong chance talaga na hindi papasa. So doon sa mga hindi pumasa, parang tuloy lang, next bar uli. And I'm glad lahat ng friends ko yata nakapasa naman doon the next bar eh. And even the next, yung mga hindi pa nakumuha. So yun, makukuha mo din eventually. So wag ka lang panghinaan ng loob. Kailangan lang you have to try and try again. So pasasaan pa makukuha mo din talaga yung title. Before we go into your book, kasi i-share mo sa amin yung book this afternoon. Syempre after nang nalawang pumasa ka and nag-oath taking ka, what did you feel nung nanunumpa ka na sa SC, pumipirma ka na sa roll ng pangalan mo? How did it feel? Well, sobrang saya. Sabi ko nga parang nasa Cloud9 talaga. And second, parang medyo may naramdaman ding takot. Kasi parang, lawyer ka na, full-fledged lawyer ka na. Yeah. So, seryosohan na to. Hindi na pwedeng... Hindi na pwedeng petics dito. Oo, hindi pwedeng petics. Nakasalalay sa'yo, di ba? Life, liberty, property. Yeah. So, mafe-feel mo din yung bigat din na nasa shoulder mo. Hindi lang siya basta-basta ATTY. Yeah. So, meron na siyang kaakibat na responsibility sa'yo. So, you'll feel that weight pag oath taking na, pag nag-role signing na. Yeah. So, yun. Pero, yun, aside from that, syempre, bagong lawyer ka din. Tama. So, nangangapa ka din sa profession. Yeah. So, you try to fit in din. So, madaming mangyayari din for the new lawyers. So, kailangan lang nila is have an open mind, embrace change, and, ayun, be active, be proactive. Ayan. So, yun. Apo. Attorney, please share with us yung libro mo. Para makakatulong din yan dun sa ating mga takers or mga nagre-review pa lang, nagbabalak kumuha, or even sa ating mga barristers. Please go ahead po. Ayan, now I have this book. This is Transfer and Business Taxation in the Philippines. Ayan, this is published by Central Books Supply Incorporated. Yeah. So, helpful ito sa mga accounting and law students. This is for Tax 2. So, ang maganda kasi dito, I discuss yung mga bar exam questions. Yeah. From 2010 to 2023. So, ayan, and may suggested answers din ako. So, how you should answer for the bar exam. So, for instance, nandito, bar exam 2014, ganito yung tinanong for Tax 2. So, nandito yung suggested answer ko. Paano ba sumagot? Ano yung legal basis? Ano yung case na applicable? So, that's why helpful to sa mga law students and sa mga kukuha ng bar exam. And of course, may digest din dito ng mga recent Supreme Court jurisprudence, yung mga pinakamahalaga sa tax. So talagang hindi na nila kailangan magbasa in the original na sobrang haba. Dito, naka-integrate na siya sa book. So ayan, this is available sa Lazada, Law Books Plus, and of course, all central bookstores nationwide. Tsaka, attorney, of course, napag-usapan na rin natin yan before. Tax is one of the hardest subject. Talaga. Personally, nahirapan ka ba sa tax? Well, nung time ko kasi, accountant kasi ako. So, parang second time na namin na ma-encounter yung tax concepts. So, although mahirap pa din kasi iba yung approach naman pag nasa law ka na eh. Kasi sa accounting, more on numbers, computation. Sa tax kasi more, dito sa law, more on procedure na.
etc. May mga local government taxes na. So, iba yung approach niya. So, although naging helpful din na naging, yun nga, na accountant din ako. So, na-encounter ko na, hindi na foreign sa akin yung mga concepts. Laking tulong talaga, no, kapag when you know what you're learning in the actual. Kumbaga, talaga kung na-apply mo yung mga natutunan mo. Kasi, kung student ka lang, no, puro abstractions lang yun sa'yo. So, di mo talaga makikita na, paano ba nangyayari to? You just have to imagine. Ano? Yun yung hirap. So, anyway, mensahe niyo po dun sa ating mga barristers. Yan, of course. And dun sa mga malapit ng kumuha ng bar examinations. Please go ahead po. Ayan, dun sa mga barristers natin, good luck dun sa inyong daunting task for this few days. So, wag lang kayong susuko. So, ayan, have presence of mind. So, may mga nakita ako na yung mga next bar days hindi na nag-appear. 'Di ba? So, dapat tapusin natin yung 3 days of bar exams kasi hindi naman natin alam we can pass it, 'di ba? Kayo pwedeng pinanghinaan lang kayo ng loob dun sa isang subject, hindi na kayo, wag niyo isipin 'yun. So every subject dapat ipakita niyo yung best performance ninyo. And bahala na si God kung talagang papasa kayo, kung para sa inyo naniniwala ako diyan. And kung hindi niyo man makuha this time, eventually makukuha niyo din 'yan. Basta wag kayong susuko. Okay, so tuloy-tuloy lang. So, improve lang. Continuous improvement nga. And, yun. After nun, makukuha nyo din yung ATTY. Don't worry. Attorney, napanood mo ba yung movie ng Bar Boys? Yes, napanood ko. Very memorable yung quote doon ni Miss Odette Can. Ano, sabi niya, the philosopher Rilke once said, the purpose in life is to be defeated by greater and greater things. Talagang tingin mo ba applicable yun ngayon sa ating mga barristers? Yes, applicable naman siya talaga. And also to other examinees din naman ng mga board din. Yeah. So applicable siya. And ang masabi ko lang din, yung law profession is really tough. So dito pa lang, nasa entrance pa lang, dapat it shows also your character, 'di ba? Na parang kung mapapasa mo to, ano ka dun sa mga hardships and obstacles. Kasi 'di ba sa law school, 'di ba? Iba na yung pinagdaanan natin, 'di ba? Kumbaga ibang flavor 'yun ng other people would say it's hell. Oo, 'di ba? Papahiya ka, talagang 'di ba? Talagang test of character siya, hindi lang talaga yung attitude mo, yung knowledge mo. So kasi legal profession is tough. So inaasahan tayo, we will defend life, liberty and property. So kaya kailangan din test of character din. We have to be tough and yun nga, di tayo susuko dapat. Tama. At syempre with that, advance congratulations na agad sa lahat ng mga bar examinees. Of course, kahit hindi kayo pumasa, malaking bagay na yung nag-take kayo. Yes. It requires a huge amount of courage para mag-take ng bar exams. And of course, good luck po sa inyong lahat. Padayon, Attorney, maraming salamat for sharing with us your insight. Of course, your book na makakatulong doon sa ating mga kababayan. Magandang hapon po.